Okay, so as what I've mentioned, sa pivot table muna natin gagawin before tayo head on to creating formulas or modifying our existing formulas. So I'll show you how to come up with this number sa pivot table. We'll start now. Okay. Ano muna, tatanggalin ko muna tong ano. Dyan muna lang yan. Dyan na lang yan sa baba. Lagay natin sa baba. Yung ano natin, yung pivot table, lagay muna natin sa baba. Ayan. Hindi na tayo mag-shortcut guys. Para hindi nakakalito. So yung total employees kapag nag-pivot table ka, so yung table na yung data natin dito sa HR dataset na sheet, yun lang yung kinlik ko, then pivot table, tapos from pivot table range, may mga shortcut din yan. Existing worksheet lang tayo kasi meron na tayo ditong worksheet. Yan, dito natin ilagay sa blank. Tapos make sure na walang matatamaan sa kahit saan kasi kapag dito mo yan nilagay, tapos may tatamaan na data, mag-error yan. So ayan. So ulit tayo, lagay natin sa walang matatamaan. Ayan, di naman tumama. Ayan, so ang total employees natin is basically yung count ifs lang natin is dapat meron siyang hire date tsaka meron siyang name. Ilagay lang natin dito yung hire date natin. Pwede naman yan ilagay sa filter din. Ayan lang. Pwede natin i-count agad yan. Ayan, count employee name. Pero pwede natin lagyan ng filter yan. Kung gusto nating makasiguro. Asan pa ba yun? Hire date. Date of hire pala. Ayan. Para kapag mga blank, ano mo na lang dito, isi-select mo na lang. So in this case, wala namang blank. So not necessary na yung filter. Pero in case, ganon, may mga blanks na gusto mong i-catch, katulad ng formula natin dito. And make sure natin na walang blank. Yan. So, dapat, Bisaya ka, sir ba? Bisaya ko, Jaynard. Bisaya from, Negros Oriental. Negros Island. Okay, so ganun lang. Tatanggalin ko muna tong, yung filter kasi sa natin sa screen natin. Nagpapa-clutter. Move ko lang. Tapos kapag active employees naman, ang total employees natin tsaka active employees, pwede naman natin itong i-combine sa isang lugar na. So, pwede natin itong gawing, saan ba yung active employees na employment status. So, iyan yung idadrag natin dito sa rows. Pwede din sa columns kung gusto nyo. Pwede din sa rows. Ayan. So, ito naman yung total employees natin. So, pwede na combine silang dalawa. Ayan. Itong naman natin, itong dalawang ito, it means inactive na yan sila. So, yung active lang talaga na word, yan lang talaga yung active na i-count natin. And then, yung attrition naman, ito na nga yung attrition. Ito lang din, kasama na din itong dalawa. Pwede natin itong lagyan ng group if gusto mo, if gusto nyo. Lagyan natin ng group to. Sabihin natin, so ang ginawa ko lang guys, Ctrl-Z ko lang hinighlight ko lang yung dalawa. Pwede ito sa column, pwede din ito sa rows kapag nakaganito, highlight mo lang yung header. Ayan, highlight mo lang sila. Tapos, ayan, right click, tapos group. Pag sa rows naman, ganito din. Highlight mo lang, tapos right click, tapos group. Ayan, so, pwede itong sabihin, itong group 1, pwede nating sabihin inactive or attrition. Ayan. Pwede nating sabihin ganyan para madali nating maintindihan yung pivot table natin. So, ganun lang pag-group ng ng data sa pivot tables, guys. Kapag mga text. Kapag naman yung mga months, years, meron din yung sariling groupings na naka-built-in kay Excel. So, yun muna. Employee satisfaction. Saan mayan si employee satisfaction? Employee satisfaction. Try natin i-drag muna dito sa naka-average kasi ito dapat employee satisfaction. So instead of nakasum to, currently, gagawin lang nating average. Ayan. 3.9 yan. Lang natin, change lang natin yung number format. So, pwede kayong dumaan dito. Ayan, tapos number format. Ayan. Pwede din, select nyo lang yung column na yan, tapos right-click number format. Tapos,
ano lang natin, yan, one decimal lang yung ilalagay natin. Yan. Ito naman yung grand total naman yung gusto nating makuha dito sa ano natin. Filter natin. So, ganun lang. Hindi ka na magta-type ng formula kung gusto mong mag-pivot table. So, sobrang dali na lang ng buhay mo. Tapos naman kapag itong male and female, pwede natin to idagdag yung male and female dito, yung gender. Pwede na natin idagdag sa rows yan. Pero, maganda din naman kung hindi na natin ilalagay sa isang pivot table lang. Magkaiba sila ng pivot table. Goods din yun pag ganun. Asan ba yun? Pwede natin nung i-copy yung pivot table natin or pwede tayong mag-create gamit itong data naman natin. Ganito pa rin. Same lang sa ginawa natin. Pero pwede din naman copyhin lang natin to. Ayan. Tapos tanggalin lang natin nung nasa loob nito. Ayan. Tapos, male and female. Gender yan. Gender. Gender ID. Ano ba yun? Male, female. Ito, sex. Naka-MF lang pala to. SS. Tapos drag lang natin yung same ang column pa rin. Count yung calculation natin. Make sure naka-count yan kasi count naman yung purpose natin. And then dito sa demographics, sa demographics naman si Excel meron siyang pwede niyang gawa ng groupings pero nakaset yung kung ilan yung interval. Ang mangyayari diyan kapag gusto nating ma-achieve yung ganito, ito hindi naman to same ng interval dito kasi ito naka 10 by 10 to from 31 to 40, 10 yan 10 counts yan Ayan. Pag ayaw natin ng pag ganitong sequence, ito 13 to 13, ito 10, 10, tapos ito is greater than or equals to 51. So, kapag ganyan guys, gagawa tayo ng tawag dyan, calculated field. Pero pwede din gumawa lang tayo ng calculated columns. So, pwede kayong gumawa dito, mag-add lang tayo ng column dito for age group. Ganyan lang tayo. Ayan. So, maganda din kung meron tayong lookup table para for example, meron tayong gusto natin ng 18 to 30 talaga. 30, meron tayong 30, meron tayong 40, meron, ano ba yan? 40, meron tayong 50, meron tayong 51 and above. So, ang mangyayari dyan, pag ilo-look up natin, ito yung lalabas, ito yung value na ilo-look up natin kapag malapit siya dito or anong gagawin natin? Less than or greater than? I-check na lang natin. Age. Age group. Parang ganito siya guys. Pwede din itong gawa ng gawa ng tawag dyan, gawin ng table, gawin nating table to. Pwede ding hindi tayo gagamit ng lookup function, gagamit tayo kaagad ng gagamit tayo ng if lang or ifs na function dito sa natin, age group natin. Pwede din lookup. Pero kapag may setup ka kasi na ganito, mas flexible siya i-edit. Kapag meron kang mga changes, for example, ayaw mo na ng ganitong groupings, hindi mo na i-access yung formula mismo. Dito ka na lang mag-change sa setup mo dito. So, lagay muna natin to dito sa baba ha. For example, gagawin ko lang tong table para mas madaling formula. Hindi na tayo maglalak-lak ng cells. Yan. So, ang gagawin lang natin is XLOOKUP lang natin. Pwede din index match. Pwede din VLOOKUP. Ayan. Pero XLOOKUP na lang gagamitin ko. So, ito yung XLOOKUP natin. Tapos ito yung lookup value. Nag-work ba yung zoom ko? Okay, nag-work naman. Ayan. Tapos, lookup array natin is pupunta tayo doon sa ginawa natin. Dito natin hahanapin yung lookup value or yung age. Dito natin hahanapin yung age. Tapos, ang i-release natin na data is itong age group. So, ito yung i-highlight natin.
Blessed Sunday, sir. Blessed Sunday sa'yo, Julius. Welcome sa live. And then, sa if not found naman, blank lang tayo. Match mode, dito tayo sa match mode gagawa ng tawag dyan, item. So, gagawa ng condition. So, gusto natin na it's either exact match or greater than. So, hahanapin niya yung exact match or greater than. So, for example, itong exact match and larger item yung gagamitin natin na ito yung label niya, 1. So, 1 yung ilalagay natin dito. Type lang tayo 1 or pwede nyo rin i-click. Search mode, hindi natin kailangan yan. So, no need i-access yan. Pwede natin i-close kaagad. So, ang nangyayari sa formula natin, guys, so since ginawa kong is, ano ba tawag doon? Ito, exact match or greater than or next larger item. Ang nangyayari dyan, guys, for example, kung ang age niya is 45, hahanapin niya dito kung saan yung equal or greater than 45. So, for example, ang equal niya is 45. So, ang equal or greater than 45 natin dito is 50. Kasi hindi niya hahanapin yung mas mababa sa kanya. So, ang hanapin niya is next larger item kung hindi exact match or kung wala siyang mahanap na 45 dito sa listahan natin, yung next larger item yung hahanapin niya, which is in this case, 50 yung next sa 45. So, kung ang age naman is 39, so, which means kung wala siyang mahanap na 39 dito, ang hanapin niya is next larger to 39, which is yung 40, yung pinakamalapit na mas mataas sa 39. So, yun yung nasa XLOOKUP natin na match mode na number 1. Kapag naman ginawa natin negative 1 yan, it means exact match or next smaller item. So, itong 41, ang smaller item niya is nasa 31 to 40, kaya mali yan. So, yung 1 yung gagamitin natin. Yung next larger item. Ay, ito pala yung hindi natin tawag dyan. Hindi natin to na anticipate. So, ito naman si if not found. Ito si if not found na tayo. Try natin ko ilagay dito sa if not found. 50, ano ba yung nilagay natin doon? 51 and up. 51 and up. Ayan. So, kapag walang napasok doon sa sa tawag dyan sa lookup natin, kung greater than greater than 50, 51 and up siya. Ito, pwede natin itong tanggalin, itong last part na to, pero lagay lang natin dyan para meron tayong parang guide, para meron tayong guide or reference later kung baka anong nangyayari dito sa formula natin, mga ganun na sitwasyon. So, verify muna natin, 31 to 40, ayan, 32, at saka hanggang 40, 41 to 50 natin. Ayan. So, ipapakita ko din sa inyo yung kay pivot table na tawag dyan, pivot table na age group. Ay, bakit ko kinat yun? Kapat copy lang. So, don't forget guys na kapag nag-pivot table kayo, make sure na i-change nyo yung name ng pivot table accordingly, depende sa naming convention nyo. Ayan. Sa akin, nilalagyan ko ng prefix na P, letter P, tapos underscore, tapos name ng pivot table. Ganun lang para madali kong ma-recognize na pivot table yan. Dito, tanggalin lang natin yung info nito. Ay, teka, kasi ano siya dito, natatamaan. Lagay na lang natin dito sa gilid. Age yung kukunin natin. Age. Hindi pa nalagay dito yung guys yung kasi may data kasi sa ilalim. Age. Kapag ni-refresh ko to guys, lalabas yung age group. Ayan, yung ginawa natin na column dito. So, pag pivot kasi, kailangan mo talaga i-refresh yan. Ayan yung age. Tapos, gusto mo namang i-group siya. Ayan, group mo lang. Tapos, ito na nga, yung sabi ko sa inyo, may fix siya na interval kapag pivot table yung gagamitin nyo.
So, starting at 32 yung lowest natin, hindi naman actually 32 palagi yung lowest niyan kasi kapag meron kayong bagong employee, mag-change din yung minimum value. So, ilagay na lang natin sa 18. Ayan. Hanggang, ilagay natin 73. 73 ata yung max. So, pag by 10 to, i-group niya ng by 10. Ayan. Pero unlike nito, sa ginawa natin na setup, gumawa tayo ng calculated column. Ayan. Nakakapag freely create ng intervals natin. So ito from 18 to 30, tapos ito naka-fix ng 10 din to, tapos 51 and up. So yun yung mga din. Ewan ko kung may paraan para sa pivot table na hindi ko sure kung sa groupings nitong pivot table customize ka ng iba-iba. Pero I think gagawa ka talaga ng calculated field kung gusto mo to. So, kung gusto natin i-apply yung calculated field natin, since nakagawa na tayo ng column, nandito na yung age group na ginawa natin, pwede na din itong gamitin natin. Yan, tapos ito. Ayan, same lang din naman dito. Hindi lumabas yung 18 to 30 kasi 0 yung may options ata dyan para mapalabas yung 18 to 30 kahit walang number, but hindi na tayo mag-bidwell doon. Okay, and then ito guys, hindi ko naman in-arrange to talaga. Pinakita ko lang sa inyo yung pivot table way pag-create nito. Tapos next is metrics ng employees by department. Ayan, employees department, ayan. Drag lang natin dito. Galin natin yung age. Tapos drag natin yung department, tapos make sure naka-count ito. Ayan, naka-count yung calculation. So same pa rin. Teka. Ay, ano ba to? Admin office. Tama naman pala. Magkaiba lang ng sorting. Ayan, tapos yung source naman same pa rin. Galing ko lang to. Tapos lagay ko lang dito si source. Recruitment source. Ayan. Tapos source. Ayan, count. So, ayan lang din yung lalabas. So, yung ginawa natin last time na count ifs na sobrang daming formula. Pero simple formula naman to, count ifs lang naman. Pero madali lang gawin sa pivot table. Pero kasi, tulad ng sinabi ko, sa start ng live natin, gagawin natin ganito yung pag-filter ng date natin. Hindi tayo gagamit ng slicer nito sa pag-filter ng date natin. Gagamit tayo ng slicer sa department, pero sa date, gagamit tayo ng input lang para sobrang specific ng date talaga. Tapos mas madali lang i-specify yung date kaysa sa i-click. Marami ka pang i-scroll ka pa simpleng ganito lang, 8.1, ayan, type ka agad. 8.25, ayan. Goods na kaagad yung So yan yung purpose bakit tayo gagamit ng formula. Hindi tayo gagamit ng pivot table. Pero ito na yung pivot table na setup. Ang gagawin nyo na lang dito is rename yung pivot table mo. Gawin natin T, employee, ayan lang, employee. Tapos ito T, gender. Ito naman T, bakit T yung P pala yung guys, yung start ko. Ayan. P pala yan dapat. Kasi kapag table, tsaka ako gagamit ng T. Pag P naman gagamit, it means pivot table yan. P, department. Pangalanan natin yan para mas madaling mamaya. Galing ko muna tong Hindi muna natin na mga yan. Tapos so mag-insert tayo ng slicer. Tapos ang slicer natin is date, hire date. And teka. Hindi hire date yung natin. Kasi nakagawa na tayo ng doon last time. Third pivot slicer ito. Months, tsaka years. Tsaka bakit may employment status to? Tsaka department. So ayan yung natin, pivot table, slicer natin.
gamit ang pivot table. Tapos, tingnan natin sa connections, sa report connections. Ayan, ito yung purpose ng bakit ni-name natin, nilagyan natin ng tamang name yung ano natin, yung pivot table para kapag nagawa kayo ng connections, mas madali nyo lang ma-identify. Kung gusto nyo i-connect yung slicer nyo sa edge, ayan, o kung gusto nyo i-connect sa lahat, ayan, click nyo lang lahat, select nyo lang lahat. Ayan, report connections. Report connections natin yan sa lahat. So, maganda talaga pag nilagyan nyo ng, inedit nyo yung name ng pivot table nyo. So, ayan, para mag-work siya sa lahat ng pivot table, pivot table, yung slicer nyo. Ayan. Pag may changes sa isa, ayan, select. Automatic mag-adjust din yan. So, ito, pwede nyo itong gawa ng mga charts. Ayan. So, ganyan lang yung paggawa ng, pag-aggregate ng data gamit yung pivot table. Sobrang dali lang. Ito, copyin ko na lang to. Kasi gusto ko tong i-retain lang. Retain ko lang din to. Ayan, so, this time, lagay ko lang to sa baba para hindi na natin makita. Okay, so, this time, dito na tayo mag-edit sa formula natin. I-incorporate na natin yung date filter tsaka itong department filter. So, gagawa lang tayo ng departments dito. Tuloy ako. Gawa lang tayo ng departments. Gawa lang tayo ng department. Slicer pa rin yung gagamitin natin sa department. Pero sa date, hindi na tayo gagamit ng slicer. Kaya gumamit pa rin ako ng pivot table. Kasi ayoko dito kaagad mag-direct ng slicer sa table natin. Kasi kapag tayo, select tayo dito, nag-filter din yan. Ayaw natin yan mangyari. Gusto natin yung mag-filter lang is yung pivot. Tapos, tanggalin natin yung auto-fit column pivot para kapag tayo mag-adjust. And so, ang gagawin muna natin is, inalagay muna natin dito yung ilalagay muna natin dito yung date. Yung start date. Report natin. Okay, for the meantime, dito muna natin yan ilalagay sa settings, pero ilipat naman natin yan sa dashboard talaga na. Ito muna yung... Ay, nakataas pala yung mic ko, guys. Medyo mahina ba yung mic ko? So, ito muna yung yung... Ganito muna yung setup natin. Lagay muna natin dito. Ang gagawin lang natin, guys, is itong start date natin. Papangalanan natin to ng yung cell niya. Papangalanan natin ito ng start date. Start_date. Ayan. So, kinlik ko lang. Pwede nyo idaan sa define name. Ayan. Pwede nyo ding i-click lang yung cell tapos dito na lang kayo mag-change agad ng name. Ito naman is end_date. Ayan. So, kapag tinignan natin yan sa formulas, name manager, nandun na yan sa, tingnan natin yung start date. Ito. Ayan, si start date, ayan. Tsaka si end date, nandito din yan. Yung iba nating cell, nilagyan din natin yan ng formula, ay ng name pala, ayan. Employee satisfaction, ito attrition. Ito yung ginawa natin last time. Okay, so kapag sinabi nito ng equals, underscores, start date, ganyan. Lalabas na din yung start date natin. Ayan, naka-August 1. At teka lang, gumugulo yung Epic Pen ko, guys. I-close ko muna tong si Epic Pen. Naggugulo ng buhay. Ayan. So, yun, i-reference natin to sa formula natin. Gagawa tayo ng isang formula na magsasabi na, for example, if blank itong start date natin, ayan, if blank siya, dapat mag-generate pa rin siya ng date, which is going to be yung minimum date sa date of hire natin or sa hire date natin dito. So, kukunin natin yung minimum date nitong, saan ba yun? Ito, date of hire. Kukunin natin yung minimum date dyan kapag blank yung dito, kapag walang entry dito. Kasi kapag
nilagay natin to sa COUNTIFs, tapos kapag naging blank yan, ayan, mag-error yung ano natin, yung data natin kasi wala siyang nakuhang date kapag nag-greater than equals tayo dito. So ang gagawin natin is gagawa tayo ng formula diyan. Kukunin ka agad automatically if blank ito. Kunin niya yung oldest date dito, yung minimum date. So tingnan muna natin. So ang formula lang diyan is min, tapos i-highlight lang natin yung column dito. Tapos ayan, close natin. So, ito yung minimum date. Change natin. So, that's, ano ba itong Epic Pen? Kung gulo. Close ko muna itong Epic Pen, guys. Ayan. So, that's 1/9/2006. Check natin. 2006. Ay, ito pala, 2006. Ayan, January 9, 2006. Tama. So, ang ano naman, sa end date naman, either gagawin nating max, i-refer natin sa max, or pumina. Oh, ngayon ko lang tawag dyan, na malaya na ganun pala yung ano ko, headset ko. After that, sure, anong naisip mong topic? Wala pa akong naisip, Julio, so tsaka na natin isipin yan. So, ito yung ano natin, kapag end date naman, either max, depende ito sa'yo, kung gusto mo either max na nakalagay dito sa hire date natin or today. Ayan. So, ako, ginagamit ko most of the time today. Ayan. So, kapag blank ito, it means today. Ganon yung max. Kasi parang ito naman yung present eh. Today naman yung present. So, nakadepende na yan sa'yo. Pwede na naman kunin yung max dito. Ayan, max dito sa hire date. Ayan. Pwede ganyan, pwede din today. So, kung today, date natin today, 8/25. So, today yung gagamitin natin, guys, ha. So, ang gagawin lang natin dito is, gagawa na tayo ng formula muna. If ito, start date is equal to blank. Ayan, nakaganito. Or pwede din, is blank. Ayan. If is blank, start date, ganon. Sabihin kasi niya, is blank ba yan? Sasabihin niya, true or false, ganon. So, ipapakita ko lang sa inyo guys, is blank. Ayan. Ay, napindot ko yung square brackets. Ayan. So, blank ba siya? False. Blank ba ang start date? Ganon. Yung is blank guys, is magre-release yan siya ng Boolean result. Ang Boolean guys is either 1 or 0 or true or false. Ayan yung Boolean. So, kapag blank ba ang start date? Sabi niya, hindi, kasi false. Pero kapag tinanggal natin yung start date, blank ba ang start date? True. Ayan. Yan yung sinabi niya, guys. So, pwede natin itong ilagay sa ating if statement, sa logical test natin, kasi magsasabi siya ng true or false kaagad dito. So, pwede din sabihin natin, ganito, equals, ganyan. Ayan. So, is start date equal to blank, or equal to, ganun. Kapag ganito kasi, dinidetect niya kahit hindi true blank. Pero kapag is blank, yan, dinidetect niya kung true blank ba. May mga blank kasi guys na hindi pala blank. For example, ganito guys, kapag ganito, na may ganito na, may laman yung pero wala naka-display, sinabi niya, sabihin natin, ganito ba is blank? Ganyan. Sabihin niya, true, blank daw. Pero kapag si is blank yung gamitin natin, blank ba talaga to? Sabihin niya, false. Kasi may laman naman talaga. Hindi naman talaga siya blank. Pero kapag ganito yung ginamit mo na formula, kukunin niya na true pa rin. Blank yan. Ganon. So, either ito yung gamitin natin or ito. Nakadepende na din yan. So, gamitin na lang natin yung is blank to make sure. Lagay natin ng if. So, ilagay natin sa logical test. If is blank. Ayan. Ang condition niya, kung blank yan, ang lalagay natin is min nitong date of hired or minimum nitong date of hired. Kung hindi naman blank, which is yung false na result, kung hindi yan blank, ang ilalagay na lang natin is i-reflect lang natin siya si start date. Click lang natin to. Ayan. Or type mo si start date. Pwede din. Ayan. So, same ko lang format para makita nyo. So, kung blank siya, ayan, magiging ganito siya, yung minimum.
Ayan, min max. Kapag naman hindi siya blank, ayan, edi yung data dito yung i-reflect niya. So yun lang na na sequence, ay yun lang na formula. Pero itong formula na to is ilalagay natin to sa tawag diyan sa name manager para tatawagin na lang natin tong start date or end date mamaya. Okay, so copyin ko lang tong formula. Tapos punta tayo dito sa name manager. Tapos lagay natin new. Ang gagawin ko lang dito ay start date na ganito, walang underscore. Tapos i-paste ko dito yung ginawa natin na formula. Yan. Sabihin natin, while start date, ito walang underscore. Tapos yan, open and close parenthesis. Ay, teka, hindi na pala kailangan guys ng open and close parenthesis kasi hindi naman to lambda pala. Pang lambda pala yung open and close parenthesis. Itong start date, pwede natin to magamit mamaya sa mga formula natin. Na hindi na natin kailangan i-check yung tawag dyan. Hindi na natin kailangan i-check yung hindi na tayo maglalagay ng if doon sa formula natin kasi naka-if else na to. Or meron na siyang if formula. Same yung gagawin natin sa max date. So max if blank end date. Itong guys, start date na may underscore tsaka end date na may underscore, pwede ding hindi nyo na yan gawin kasi dito naman kayo magre-reference sa ginawa nating bagong name sa name manager. Pero kung hindi nyo naman kasi gagamitin itong si start date na walang underscore, at least meron pa rin kayong start date na may underscore na hindi nyo na kailangan i-click to. Ayan, hindi na kailangan i-reference yan. Lipat-lipat pa kayo ng sheet, magta-type na lang kayo kaagad, ganyan. At least meron kayong options, start date, tsaka start date, ganyan. Pwede nyo namang, medyo magulo yan din pag hindi ikaw ang gumawa ng formula na yan kasi parang bakit dalawang start date to? So, pwede mo na lang lagyan ng lagyan ng mga, tawag dyan, unique na mga variables na pang to. Start date, formula, mga ganon. Start date, name, mga ganon. Pwede nyo na din yan ganyanin. So, na yan, nasa preference nyo na din yan. Ito na, end date na yung gagawin natin. So, ang end date is max lang. Tapos, end date. Palitan na natin ito na end date. Ayan, napipindot ko yung Uy, ano ba yun? Ay, end start pala yung na ko. Ano ba yan, guys? End start yung na-type ko. End date. Tanggalin natin yun si end start. End start yung tinype, End date. Ayan, ito si start date, ito si end date. Ayan. So ito, kakapihin natin to doon sa name manager. Lagay natin siya as end date na walang Paste ko lang. Tapos okay. So this time, meron na tayong start date tsaka end date. Ito start. Ito end. Equals end date. Ayan. Pero kapag wala to, blank to, ayan, mag-change automatic ng min max. Ayan. Ay, min, hindi pala dapat to max, guys. Today pala to dapat, guys. Tulad ng sinabi ko kanina. End date. I-change lang natin yung formula. Ayan. Instead of, ito max, today na lang to today. Palitan lang natin yung max natin na formula. Today. Open and close. Ayan, para same sila ng result dito. Tatanggalin ko na to. Pwede na yan. Yan na yung gagamitin natin sa formula natin. So, ano muna tayo dito? Ang old pala nitong formula ng natin data. 2010, 1, 20. Lagay lang natin dyan ng sample formula. So, doon, yun, ilalagay na natin yung formula na yun dito. So, maglalagay lang tayo dito ng additional criteria. Tapos, highlight natin yung date of hire natin. Pero, nilagyan pala natin to ng less than or equals. Pwede naman yan ganyan. Pwede din natin, ito na lang yung edit natin. Pwede din natin lagyan pa ng isang dito. Pero, mas better ata pag ganito na lang. Sabihin natin, greater than or equals to, tapos and, ampersand,
Tapos yung ginawa natin na formula, yung start date, ayan, no, walang underscore kasi ito na yung may if else na formula. Tapos copy lang natin to hanggang dito saan. Tapos ito, palitan natin ng less than or equals, tapos end date. Ay, yung walang underscore. Ayan. Tapos ito guys, kakapihin ko na lang to kasi ito na yung i-paste natin na data doon sa na formula doon sa ibang mga ginawa natin. Uy, bakit may ano to? Ay, kasi may filter tayo. Kasi pag wala yan, 311. Tama. Okay, so ito, paste lang natin dito. Yan. Paste lang natin dyan. So, paste lang natin doon. Ay, average. Ano ba to? Average ifs na pala to guys. Kasi in-average lang pala natin yon doon last time. Average ifs na to. Para pwede tayong maglagay ng condition which is yung criteria which is yung yung ano natin, date filter natin. Ayan. Paste ko lang yung date filter. Ayan. Para kapag change natin ito mamaya, goods pa rin yan. Hindi pa natin to na-incorporate yung filter ng ano natin na slicer ha. If i-incorporate natin yan mamaya, lagyan din natin ng formula. Dito muna tayo sa date na filter. Yan, paste lang dito. So then, paste. Then, ito guys, instead of ganito, meron naman tayong age group na. Yung age group na lang yung i-base natin pala dito. Kasi nagawa na natin to ng age group eh. Tagalin ko muna yung mga formula. Ang gagawin lang natin is, doon natin i-reference sa age group na ginawa natin. So, age group is going to be this one. Pwede natin to i-lock yung column. Ano na? Tapos, add natin ng formula natin. Yan. Copy-paste lang natin to hanggang pababa. Yan. Tapos, dito naman, kapihin ko lang ulit yung formula na ginamit natin. Yan. Copy lang natin dito. Yan. Ito naman, copy din natin dito. So, pwede natin to i-drag down. Yan. I-drag na lang to pababa. Yan. So, kapag nag-change tayo dito ng date, pag nag-change tayo dito ng date, automatic na din mag-a-adjust yung ano natin, 1/1/2011. Ayan. Lahat na yan mag-a-adjust. Okay. Kapag wala naman, meron pa rin tayong result, which is yung all. Pag meron tayong limit dito, meron pa rin yan. Ayan. Simula sa pinaka-beginning hanggang sa this date. Kapag naman meron tayong start date pero walang end date, so, simula dito sa start date hanggang today, yung ano niya, yung kukunin niya na information. So, yun yung mga, yung mga pangyayari dyan sa buhay natin. Okay, so next is i-incorporate na natin yung filter natin ng, nag-gets nyo lang ba? Nag-gets nyo lang, medyo lang naman yun? Pag intermediate lang naman din yun na mga formula kasi simple if lang naman yun. Yan. Ito na yung pag dapat kukunin natin yung information nito. Yan. Bakit may production? May production tayo na guys na ano to? Tanggalin natin tong isa. Hide natin. Ito ata yung blank na production noon eh. Refresh natin to. Yan. Okay, so lalagay ko lang to ng medyo dark. Ayan. So, ang gagawin natin dito guys is kukunin lang natin yung information dito pero gagawin natin siyang, ilalagay natin siya sa isang dynamic array. So, para i-equal sign lang natin, tatanggalin pala natin yung grand total nito guys. Ay, dito na lang sa pivot design. Ayan. Grand total of, ayan. So, ito yung i-reference natin. Lalagyan natin ng konting space pero ganituhin natin guys, equals, parang ganito siya. Lagyan lang natin ng konting space para in case may additional information, nakaka-capture pa rin ng dynamic array natin. Pag ganyan naman, ang gagawin lang natin is, tatanggalin natin tong blanks. Ang gagawin lang natin is, ilalagay natin sa filter.
na function. So, ganito lang yan guys. Filter. Tapos ilagay natin yan dito siya. Kapihin lang natin. Tapos, i-paste sa include na parameter, i-paste na natin yung array, same pa rin kasi siya lang naman yung nire-reference natin. Sasabihin natin less than or greater than blank or 0. Try natin muna yung blank. Ayan. Blank. So, close na natin. So, less than or greater than blank. So, ayaw natin i-exclude yung mga blank. So, kaya sinabihan natin yung filter ka dito. So, ang gagamitin mo na filter is ito siya na hindi kasama si blank. Ayan. So, ito na yung natin, data natin. Hindi na kasama si blank. So, ang gagawin natin dyan is, pwede natin itong lagyan ng name. Gagawin natin dito is, punta tayo sa formula ulit, name manager. Tapos dito tayo sa new. Tapos i-select natin itong, lagay muna tayo ng name. Sabihin natin, filter department. Yan. Filter department yung tatawag ko sa kanya. Tapos, kung refers to ito, tapos make sure na included yung tawag dyan yung worksheet name. Tapos naka $sign yan, naka-lock yung reference. Tapos lagyan nyo ng hashtag. Yan. Para i-reference niya yung dynamic array. So, sabihin natin filter department. Yan. So, kahit nag-adjust yung filter department natin, guys, pulse filter department, ayan, automatic pa rin yan nakaka-capture niya yung pag-adjust ng natin, dynamic array natin. So, ang technique lang dyan, guys, is kapag nire-reference nyo yung dynamic array nyo, kapag gusto nyo, ito siya, buong dynamic array yung marireference nyo, lagyan nyo lang ng hashtag, ayan, i-reference nyo yan ng buo yung dynamic array nyo, buong column tsaka buong row kung maraming columns. And then, nag-work lang to sa dynamic array ha. Kapag naman hindi dynamic array, sinabi nyo ganito, equals ito, tapos hashtag, walang mangyayari dyan. Ayan. Sa dynamic array lang to nag-work. Itong formula kasi na filter is part siya ng dynamic array na formula. So, ayan. So, itong natin, ang tawag dyan, si filter department natin na ginawa na name, dito sa ating name manager, yan yung i-reference natin sa ating countifs. Yan, so, ang gagawin lang natin dyan is, yung countifs natin magiging, ilalagay natin yan sa sum function. Kasi, ang mangyayari dyan, guys, for example, sa total employees na formula, total employees, pag maglagay tayo dito ng departments, dito tayo maglagay ng additional criteria na department. So, ilagay natin si filter department as So, ito, lahat ng departments dito, guys, ito yung result niya. Ayan yung result niyan. So, papakita ko sa inyo kung sa dynamic array na paraan lang talaga. So, i-h-tag ko lang to. H-tag, filter department, tapos yung countifs. So, ayan yung result niyan, guys. Kapag nag-filter tayo, ayan, nag-work yan. Pero, gusto natin mag-release siya ng kapag nag-filter tayo sa department, for example, for total employees, ayaw naman natin ng marami siyang result na ganito. Gusto natin i-sum yung result niya. Gusto natin makuha yung parang ganito. Ganyan niya, yung total niya. Ganyan yung gusto nating mangyari dyan. Ayan. Ayan yung gusto nating mangyari, yung total lang, yung last lang na result yung gusto nating mangyari. Ay, hindi pala last, yung aggregated na result lang, yung sum. Kaya, ang gusto nating gawin dyan is, dito, sa countifs natin, lalagay pa rin natin yung filter by department. So, lagay tayo ng additional criteria, which is yung department column. Tapos, dito sa criteria 4 na parameter para sa department column, ilalagay natin ulit dito si filter departments. Filter departments is yan yung ginawa natin na ito yan siya, si dynamic array natin. Yan si filter department. So, if you notice, hindi ko pa na-enter pero may dash lines na dito. Ayan, naka-dash lines na kasi yan yung ina-expect niya na i-access niya na columns. Kasi kinakount niya lahat ng departments dito.
na nilagay natin sa filter departments natin. So kapag in-enter natin yan, mag-spill yan. Ayan, spill yung result kasi gusto niya i-access lahat itong ano na to. Itong lahat ng rows na to. Pero kung isa lang naman yung nakaselect dyan, ayan, goods lang yan. Ayan, goods lang siya. Pero kung marami kasing nakaselect, ayan, gusto niyang i-access lahat. So para isang isang cell lang yung i-access ay need niya na i-access, is lagay lang natin yung sum na function para isum niya lang yung result ng countifs ng lahat ng departments. Okay, so sum lang natin. Ayan. Okay. Ayan, so kapag nag-filter tayo dito, ayan, automatic na yan, nag-change din yung numbers natin dito sa taas. So, ayan yung isa sa mga gusto ko sa dynamic array. Ganitong paraan, kapag hindi ka nagpi-pivot table na counting, wala naman tayo pivot table na counting dito. Ginawa lang natin to as a way to create a slicer. Ayan. So, ang counting pa rin natin is formula-based. Pero nilagay natin siya sa sum, yung countifs natin. Kasi aggregated information. Pero kung dito guys, since hindi to aggregated information, ay aggregate pa rin siya pala, pero by category na. Mayroon ng by department. Ito total kasi ito na aggregated data eh. Lang buong employees mo. Count of employees lang yan. Ito is count, pero may category siya na kinakount niya. Ayan. Aggregated siya by group. Ang tawag dyan is by group. Or group by. Kung magpo-formula ka dyan. Pero count ifs lang naman yung ginagamit natin ito kasi hindi pa available yung group by sa enterprise version ng Excel. So, itong itong formula na to is copy na lang natin dito. Paste lang natin. Pero lalagyan lang natin ng sum yan mamaya. Paste ko muna yan sa lahat. Teka, yung yung no data natin, dapat magiging 0 na to. Lang natin yan mamaya, edit lang natin yan. So, ito ilagay ko ng sum. Lalagay ko sa sum. Sa dulo. Sum. May question pala dun sa guys, sa Excel Philippines kung paano nyo ba nalalaman kung ilang close parenthesis yung ilalagay nyo. Ang gagawin nyo lang dyan guys, tignan nyo lang yung kung kung mahilig kayo tumingin ng kulay, ayan, magkapareho ng kulay yung open and close niyan. Ayan. Tapos, ang ginagawa ko lang talaga guys is tinitignan ko kung ano yung intelligence na lumalabas dito sa tooltip guys. Kung nasa ang part ng formula pa ba ako. For example, in this case, nasa sum pa ako. So, gusto ko nang i-out yung sum or gusto ko nang ayaw ko na sa sum. So, lagyan ko lang ng close, ganyan. So, tingnan nyo lang kung saan kayo banda pa na na part ng formula. Pagka-click nyo kasi dyan, nakikita nyo yung tooltip dito. O, nandito pa kayo na part. So, mag-move. Tingnan nyo lang kung asan kayo banda pa para ma-recognize nyo kung kailangan nyo bang mag-add pa ng close dyan or hindi. Yan. So, ito naman is naka-average if siya. Average. Bakit siya nag-error? Yung F error natin, lagyan natin ng 0. Mali na yung average ko. Tingnan ko muna. Kasi kinount niya yung 0 sa average ifs. Ko lang. Hindi natin i-count yung average 0 sa average ifs, guys. Tanggalin muna natin itong F error. Tignan muna natin yung result nitong average ifs natin. May div siya. So, ganito na lang. Average ifs. Gawin natin average. Dalawang average ifs ba to? Try ko. Teka, nalilito ako. Average. Lagay muna natin to sa let function na lang. Para hindi na natin to kailangan i-type pa. Ulit.
Ito. Yan, tignan muna natin. Okay. Tapos ito, i-filter out na lang natin yung div. Ay, pag-average, ano pala, nalimutan ko, pag, mga ano kasi guys, kapag mga count ifs, sum ifs, ito mga average ifs, itong ano guys, itong formula na to guys, nag-a-accept lang to ng mga range. So, hindi siya nag-a-accept ng mga array. Unless kung yung range, yung array na yan is nasa isang range talaga, katulad nitong mga ganito, naka-display talaga sa range to. Yan yung mga limitation ng mga ganitong formula guys, ng mga some of the aggregate formulas na available sa Excel. So, kailangan nyo gawa ng paraan. Pag-example, ganito. So, ang gagawin ko lang, instead of average ifs, pwede ko namang gawing tong if lang or filter na lang yung gagamitin ko. So, ito, filter, average result, na ang average result is not div. Pwede na ata is na not na false, not is na is, pwede ata ano din eh. Pwede din ata is pwede din ata ano eh. Is number. Try ko nga to. Para number lang yung i-filter niya. Ayan. So ito na yung i-average natin. Lagay natin siya as average. Lo, mali na yung ano natin, result natin. Dapat ano eh, dapat 3.9 to eh. Dito ata tayo magkakagulo-gulong buhay ah. Sa average na formula. 3 point, ang ko muna. 0.5. Ay, ayun para. Tama ba yung ano ko? Tama ba yung kasi naka-by ano siya, naka-by department. Tama. Kaya pala naging ganyan yung result. Kasi unlike kanina, naka-overall. Ito naka-by department. Ay, ba yung pinipindot ko? Ito pala. Kaya pala medyo magulo-gulong buhay sa Kasi sa pag-aggregate ng average natin, kanina is overall kasi yun eh. Kaso ngayon naka by department na. Kaya medyo gulo-gulong buhay. Kasi sa by department niya, in-average niya pa by department, tsaka in-average na naman natin. Kaya medyo magkaiba siya konti ng result, pero 0.1 lang naman. So, point lang naman, 0.1 lang. So, goods pa rin yan. Asa na ba tayo? Copy lang natin to. Dito natin ilalagay din sa yan. So is yan. Paglan to lang to ng M. F. Yan. Tapos nakasum to dapat. I-paste ko na lang to. Pababa. Ayan. Okay, goods. Dito na tayo sa demographics natin sa production, sa department. Itong department, ano na ata to eh. Ay, kailangan pa rin natin to yan. Lagyan pa rin natin yan. Ang gagawin na lang natin dito sa department is, tsaka na ako mag-dynamic array dito sa, gusto ko sana gumamit ng map.
map, reduce, byrow. Ang problema pala guys sa byrow guys na lambda function is meron siyang nag-error siya minsan sa Excel web kaya ina-avoid ko gumamit ng byrow. Mas ginagamit ko na lang yung reduce formula or map formula. Nakadepende pero hindi ko na ginagamit yung byrow kasi nag-error doon sa Excel web. May maling ina-output. Minsan hindi siya hindi nagdi-display ng output sa Excel web. Ewan ko kung na ba nila? Na-fix na ba nila? Ito is naman to eh. Out ifs by department kasi ito. Hayaan muna natin yan dyan. Dito muna tayo. Tapos lagyan natin ito ng sum. Yan, tignan natin. Yan, goods naman. Nag-work din naman. Production. Dito sa production natin guys, pwede natin tong i-reflect yung data dito, kung anong available dito sa kasi ito naman yung ginagamit natin dito sa filter eh. Ayan, pwede natin tong kunin yung natin. Papalitan na lang natin to. Tong ref. Pero kung gusto natin hindi yan maglalagay ng 0 dyan, gagawin natin tong lambda formula. Ang gagawin lang natin dito is, ito since nakita nyo naman kanina, nakaka-release ng information na to kanina. Ito lang yung kakapihin lang natin to. Ay, pay natin yung isang formula na lang to. Tanggalin ko lang to, tapos dito naman, mag-htack natin. Dito na natin i-htack filter department. Ayan. Yung htack guys, yung sa first array ng htack natin, yung filter department, which is yung mga labels or departments, department name. Tapos, sa second array naman is yung result para magka next to each other sila. Yung result tsaka yung name. Ayan, tatanggalin ko lang to. Ay, teka, ito yung filter natin eh. Huwag natin tanggalin yan. Lipat muna natin balik dito. Ayan yung information natin. Ay, teka, bakit to? Bakit? Wala, may mali dito. May pala doon. May naka-individual siya na Okay, goods. So, ganun lang guys, pag-aggregate ng data sa gamit yung formula. So, sa live na to, yung first na sama mo na lahat. So, tayo guys, Julius, hindi tayo hindi mo na tayo mag-visualization today. Sa next next live natin, sa next episode, yung visualization kasi na natin na huwag mapagod ka ka-share ng knowledge. I'll try my best. Ito, so, ang tawag dyan, na-set up na natin yung data natin na working yung filter. Ayan, working yung mga, teka, meron tayong mga hindi nahuhuli na Lagyan natin ng if error to guys kasi kapag walang value, nagdi-divide 0 siya. So, if yan? No data. Lagyan lang natin ng if error yung result natin dito. So, kapag suggest ko talaga na learn how to use let kasi yung let yung magpapagbilis ng buhay nyo. Kasi instead of itong formula na to, 2 beses lalabas sa natin, ganito kasi yan dapat eh. Kung hindi tayo gagamit ng let. Nakaganito yan guys. Ayan. Ayan. Sobrang haba ng formula natin guys kung walang let. Ayan. Kung wala yung let, kung wala tong first 2 lines, ganyan kahaba yung formula natin guys. Pero dahil may let, ilang beses na lang lumabas tong formula na to sa pag-declare lang natin ng variable. Nilagay na lang natin siya dito sa filter natin na function. So, madali na lang yung buhay natin. Yung mga, natin guys, formula natin dito, pwede nyo yan ilagay sa name manager kung gusto nyo. Para,
copy nyo lang yung entire formula, lagay nyo sa name manager para tawagin nyo lang yung formula na yan sa kahit saang sheet kayo kahit saang sheet kayo naka-destino. Tulad ng start date natin, ayan, start date na ginawa natin sa name manager. Kahit saan natin siya na sheet i-call, lumalabas pa rin siya at yung entire workbook, yung scope niya. Yan, natin dito. Ano pa ba? Working naman siya sa lahat na. Yan. Palitin ko lang yung nito, column width nitong mga Churvanes na to. Yan. Para medyo sila. Nilalagyan ko talaga yan ng guys, dalawang space para in case, kasi madalas ako gumamit ng dynamic array in case mag-spill yung formula ko to the right, at least hindi siya mag-error, hindi siya mag-hashtag spill. Yan. Okay, pag nag-adjust naman tayo ng date dito hanggang 1/1/2016, adjustin yung natin, data natin. So, ayun lang. Sa live na to, meron na tayong working date filter, saka meron na tayong department filter din, which is yun yung nasa natin. Sa dito kasi, naka-pivot table format yung ganito, month, tsaka years, tsaka nakita ko nyo naman kanina paano i-set up yung pivot table para magawa nyo ng mabilisan na charts. Ganito lang yung gamitin nyo. Pero sa situation ko kasi gusto kong ganito yung gagamitin ko na filter date. Nakadepende na yan sa inyo kung ano yung date filter na gusto nyo trip nyo. Kapag nakaganito kayo guys, pwede din naman yan i-formula. Kahit nakaganito, select, ibang formula naman yan. So, magta-topic ako ng ganyan, hindi dito sa dashboard creation na series. Okay? Kasi medyo magulo din yung buhay sa paggawa ng formula nitong mga slicers kasi kapag naka-Jan, Feb, mag-add naman tayo dito ng mga columns dyan, calculated columns para sa years, saka para sa months. So, another 2 columns na naman to. Kung gusto natin ilagay sa formula yan. Ano pa ba? Yun lang ata sa live na to. Hindi masyadong hindi masyadong mahaba naman yung live natin. 1 hour lang ata. Ayan. So, meron na tayong working na filters. Next na natin gawan is data visualization. Yun na yung gagawin natin next. So, simple lang yung natin, yung mga data na kinukuha natin sa KPI natin. Wala tayong napaka-intensive na mga statistical theory na mga kailangan ng mga calculation na mga sobrang hirap. Yung basic lang, count lang, average lang, sum lang, para yung mga beginners at least makasabay pa rin. Wag nyo kasing isipin na yung mga mahihirap kaagad yung gagawin nyo. Tsaka na yan. Tapos yung mga mahihirap kasi kailangan talaga yan pag-aralan. So, hindi lang yan, kahit statistician, nalilimutan din minsan yung ibang theory. So, kailangan mo talagang aralin din pag kailangan mo yan sa current situation mo. Aralin mo ulit, magbasa ka ulit, ganon. Tingin-tingin ng mga videos, magbasa. Ayun. So, ito muna yung mga simple lang muna na simple lang muna na mga metrics yung kinukuha natin, yung simpleng aggregation lang. Tapos, papagandahin natin yung data visualization. Hindi tayo gagamit ng mga 3D pie chart. Huwag kayong gumamit ng guys 3D pie chart guys kasi yung 3D pie chart guys? Yan guys, wag nyo talagang gamitin yan guys. Ay, ganito. Ito, 3D pie chart. Wag nyo gamitin to guys Kasi wag yan. Kapag kasi 3D pie chart guys, for example, magkapareho sila ng size. Yung nasa sisirain ko lang dito yung yung formula nito. Ayan. Kapag kasi 3D pie chart guys, kahit magkapareho sila ng number guys, parang mas malaki pa rin yung mas malaki yung scope nitong nasa harap nyo kaysa ditong nasa likod nyo. So yung
pag re-represent nyo ng data nyo, magiging skewed, magiging parang, akala ko maliit to dito. Kasi mas malaki to eh. Yung nasa harap mo, pero same lang pala sila ng number, 111. So, magiging mali yung visualization mo. Pag gumamit ka ng pie chart na 3D. Wag lang talaga gumamit ng 3D chart, guys. Unless yung mga guys, yung meron namang purpose din yung 3D charts. Depende sa kasi meron yung mga ibang charts na parang hindi ko maintindihan yun eh. Yung maraming dimensions talaga yung kailangan mo i-capture. Tapos gumagamit sila ng combination of map area chart tsaka itong parang surface chart ito. Kailangan mo talaga to. pag ito yung use case na need mo, tong surface chart. Kailangan mo minsan may din bubble chart na saan ba yung bubble chart dito? Ito. May 3D bubble charts din, ganyan. Pero yung bubble chart na naka talaga, para siyang surface chart na may bubble chart, yun mga ganun na mga pangyayari. So, depende talaga yan guys. Pero kapag naman ganito lang yung data guys, yung mga ganito lang yung data, huwag nyo na guys, 3D. Huwag kayong mag 3D bar chart, mga ganun. Ganito 3D bar chart. Ay, ano ba yan? Bakit mali to? Ay, galag. Dito tayo kukuha ng data sa Ay, dalawang dimension, dalawang pala yun, columns ang need. Lagay tayo dito ng sample. Weird kasi niyang guys. Mga 3D charts guys. Ayan. Mga ganito guys. Natatabunan yung nasa likod. Tapos lagay natin 71 to. Ayan. So, parang pag ganito, pag tingnan mo kaagad guys, parang mas mataas yung nasa likod kasi parang mataas yung elevation niya pero pala naka 3D lang pala siya. Kaya yung point of view mo parang kapag hindi mo nakita kaagad na pala siya, nakalutang pala yung ang tawag dyan, perspective niya, nasa likod pala siya, nakaganyan. Parang feel mo na mataas yung value niya dito. So wag kayong mag 3D chart na pag simple lang yung data nyo, guys. Masisira yung buhay nyo, guys. Flat design, goods lang naman yung flat design. Basta tama yung mga insights na ilalagay mo sa presentation. Kahit gaano pa ka-simple yung data. Tsaka pala guys, isa pang suggestion, kapag more than 5 yung more than 5 yung selection mo, for example, ganito, wag mo nang i-pie chart to pag more than 5. Wag ka nang mag-pie chart. Bakit tayo ano naman yan? Bakit tayo nag-3D? Wag ka nang mag-pie chart kapag more than 5 yung selection. Max na lagayan yung 5. Pero hindi naman yan talaga bawal, ganun. Pero suggestion ko lang talaga. Marami ding mga article dyan na talaga na sinasabi na kapag more than 5, iba nga pag more than 4, wag na kayong mag-pie chart. Ako lang, mas lenient pa kasi pag more than 5, 5 below, okay pa mag-pie chart. Pero kapag more than 5, gawin nyo ng bar or column chart or kung anong chart yung pwede dyan. Wag na kayong mag-pie chart. Kasi kasi ang pangit tignan. Tapos kapag sobrang magkapareho na yung kulay, minsan yung ginamit niyo na lahat ng magkaparehong shades ng kulay na ng blue, for example, ang hirap tignan. Maganda lang tignan sa visualization, lalo kapag pag ganito yung mga nakaganito, yan dark tapos naging lighter to lighter, ganyan. Parang maganda lang yan sa visualization, guys. Maganda lang siya tignan, pero kapag babasahin mo yung data, ang hirap. Kasi saan dito yung black? Ayan, saan si blue dito na ganito? Though magka-sequence naman yan, pero kasi kapag for example, merong blank dito, merong 0, so hindi mo ma-recognize agad kung sino doon ang wala sa pie chart mo. Kapag naka-legend base ka,
Unless kung nakaganyan ka, meron tayong ito. Ay, category name, ayan. Ayan, meron talaga yung, nakalagay talaga yung pangalan. Pero kapag naman, so what I mentioned, kapag naman sobrang dami na, ang pangit na tignan kasi ang tawag dyan, sobrang magulo na yung yung chart mo. So, ayan, pag more than 5, wag na mag-pie chart, mag-bar chart ka na lang. Ganda naman yung bar chart eh. Pag maganda lang yung mo. Lagyan mo to ng label dito. Sabihin mo na. Pero ginagawa ko naman to dynamically. For example lang to. Lagyan mo to ng mga label. Notes here. Ganyan. Tapos may mga mayroon kayong mga churva na pa-ek-ek dito na ganito. Ayan. Mga ganyan guys. Parang comparison ng highest tsaka second highest. Ilan yung percentage. Mga ganyan. 87. Mga ganyan. Hindi to tama yung nilagay ko ng numbers guys ha. Mga ganyan guys. Tapos nilagyan mo ng mga sulat-sulat dito kung ano yan. Ano ba ibig sabihin ng 87% na yan? Para saan ba yan? Ano bang purpose niyan? Ito ang purpose nito. Yan, ganyan yung mga data visualization na magandang guys, magandang praktisan. Pero ito is walang silbi yung nilagay ko dito. Pero yan yung mga idea guys sa mga simple lang na mga chart, ayan, bar chart, pero may mga insights kayo na ilalagay na may silbi. Edi mas maganda pa rin kahit bar chart lang. Ito guys, maganda to guys, eksperimentuhan guys sa yung gagawa ka ng dynamic na gagawin natin to guys next live guys, magla-live ako after nito guys. Gagawin natin dynamic dito guys. Yung second tsaka first, tapos lagyan ng arrow, tapos lagyan ng label. Hindi ko sure kung kaya ko. Hindi ko sure kung kaya ko to guys, pero try natin to. Try natin gawin to. So, yun lang guys sa live na to, and sa next episode natin, tsaka tayo mag-data visualization. So, see you on my, next live next week for this series, yung dashboard creation series natin. Pero mag-next live pa ako nito para sa chart na to. Gusto ko yung ganito. Gusto ko lang, challenge ko lang yung sarili ko, guys. So, ngayon ko lang to naisip din. So, let's go. Guys, transfer na tayo sa live kung gusto nyo pa. Alright, go check. Peace!